Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, kwenestyon ng mga mambabatas kung bakit patuloy na naipapasa sa consumer ang non-technical system laws na dulot ng pilferage, illegal connections, tampered meters at iba pang anyo ng pagnanakaw ng kuryente. Dito ay pinaliwanag ng Energy Regulatory Commission o ERC na maaaring ipatupad ng komisyon ang anumang pagbabago kung maamyendahan ng batas. Ngunit kailangan pag-aralan kung kanino ililipat ang gastos na kasalukuyang nababawi ng distribution utilities bilang bahagi ng pass-through charges. Kanila ring sinang-ayunan na may bahagi ng non-technical losses na kontrolado ng mga distribution utility at maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagbabantay laban sa illegal connections, alinsunod sa layunin ng Anti-Pilferage Act at mga umiiral na system loss caps. Samantala, sinabi naman ng National Electrification Administration na minomonitor ng ahensya ang system loss data ng mga electric cooperative at may itinakdang cap depende sa uri ng serbisyo at lugar, kabilang ang hanggang 12% para sa ilang off-grid areas. Ayon naman sa ahensya, sinisikap nilang paghiwalayin ang technical at non-technical losses upang matukoy kung alin ang nagmula sa pisikal na katangian ng power distribution at alin ang maaaring maiwasan sa mas maayos na operasyon. Samantala, binigyan din naman ng ERC na maaaring pag-aralan ang pagtanggal o pag-zero ng cap para sa non-technical losses upang mabawasan ang halagang maaaring i-recover mula sa mga consumers. Lumitaw din sa naturang pagdinig na nananatiling mas komplikado ang usapin para sa mga electric cooperative sa mga rural area dahil sa mahabang distribution lines na nakadaragdag sa technical losses. Kaugnay nito, isinusulong ng Senate Energy Committee ang pagsusuri sa sistema, lalo na sa non-technical losses upang matukoy kung paano mapapagaan ang singil sa kuryente nang hindi inilalapat sa mga consumer ang gastos na nagmumula sa iligal na paggamit ng kuryente. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.